May mga mainit na balita sa nakaraang 24 na oras. Habang inilalahad ni Pangulong Trump ang mga huling hinihingi para sa Iran, nagbabala si kalihim ng depensa Hegseth, tanggapin ang kasunduan o harapin ang kagawaran ng digmaan. At habang nakatutok ang lahat sa Iran, nagbato ng malaking balita si punong ministro Netanyahu. Papalawak na ang kontrol ng Israel sa Gaza hanggang 70%. Hiwalay ba ang mga kwentong ito o bahagi ng mas malaking estratehiya? Maaring magbago ang lahat, depende sa sagot. Maligayang pagbabalik sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Inilahad ni Pangulong Trump ang mga susunod na hakbang ukol sa Iran sa panayam sa Fox News nitong weekend. Kaya ano ang maituturing mong magandang kasunduan? Walang kasunduang sapat dahil ibabalita ito ng media. Gumagawa tayo ng magandang kasunduan, pero kung hindi, babalik tayo at tatapusin ito gamit ang militar. Pero mas bibilis ito. Mas mabuti siguro ito sa makataong pananaw. May maganda ring bagay tungkol dito. Alam mo, makakaligtas ng maraming buhay. Kahit nakabilang panikpayan o hindi, makakaligtas ka pa rin ng maraming buhay. Pero malapit na tayo sa isang napakagandang kasunduan. At kung magagawa nating maganda ito, kung hindi naman, sa Department of War na lang tayo, gaya ng tawag natin dito. Mas gusto ko ng kasunduan para agad mabuksan ang kipot pagkatapos pumirma. Ang kailangan ko lang na garantiya ay walang sandatang nuclear. Pumayag sila rito. Napaka-interesante. Sabi nila nung una, hindi sila gagawa ng sandatang nuklear. Sabi ko, paano kung bumili kayo nito? Kaya ngayon, malinaw na hindi sila gagawa o sa anumang paraan ay bibili ng sandatang militar. Malaking pagkakaiba ito. Sinabi rin ni US Secretary of War Pete Hegseth na dapat maganda ang kasunduan sa Iran. Panoorin ang clip na ito. Ang Pangulo ay gagawa lang ng kasunduan kung naniniwala siyang makakabuti ito sa bansa at pandaigdigang seguridad. At iisa lang ang Pangulo na handang ipagsapalaran ito. May pagpipilian ng Iran. Makipagnegosasyon sa Pangulo. Isuko ang kanilang programang nuclear. Sabi ng Pangulo, nalito ako sa oras. 2 araw na mula ng mag-gabinete meeting. Katabi ko siya noon. Tumingin siya sa camera at sinabi, "Oh, Iran, gawin niyo ito sa tamang paraan sa pamamagitan ng negosasyon. O, harapin niyo ang tao ko sa kaliwa." Ako yun, pero hindi talaga ako yun. Heyo yun mga pare. Ayan na Alex, may pangpipilian ang Iran. Pumirma ng kasunduang gusto ng presidente na maging napakaganda o harapin ang mga kahihinatnan. Sa totoo lang, sinasabi lang ng presidente na maganda ang kasunduan para magmukhang nakakuha siya ng magandang kasunduan. Gustong mga Iranian na makipagnegosasyon. Para sa kanila, ang mapailalim sa putok ay ang unang opsyon at ang maupo sa mesa ng negosasyon ay ang pangalawang opsyon. Mas gusto nila ang pangalawang opsyon dahil may tsansa silang makipagnegosasyon. Ang presidente, pinag-uusapan mo ang isang kasunduan. Ang unang layunin ng kahit anong kasunduan ay mabuksan lang ang kipot ng Hormuz. At iyon ang prioridad para sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, kabilang ang Qatar, kabilang ang United Arab Emirates. Gusto nilang bukas ang mga kipot na ito. Tandaan, dati namang hindi sarado ang mga straits bago ang operasyon militar. Ang ibig sabihin ng bukas ay malayang pagdaan dahil internasyonal na daanan ito ng tubig. Hindi pwedeng hadlangan ng mga Iranian ang mga straits. Hindi rin pwedeng maningil ng bayad ang mga Iranian sa mga bangkang dumadaan sa mga straits. Ito ang pangunahing prioridad ni Trump, ang mapatanggal ng mga Iranian ang blockade. Pagkatapos, aalisin din ng Amerika ang sarili nitong sekundaryang pagharang sa Straits of Hormuz. At nagsimula na tayong makakita ng mga ulat na may ilang barko na dumadaan na sa mga kipot. Pinaniniwala ang may barkong dumaraan sa kipot malapit sa baybayin ng Oman. Pero kailangang makita kung ganap ng bukas ang daan ng tubig na ito. Nakita nating sinamahan pa ng hukbong dagat ng US ang ilang barkong ito. Pagdating sa kung ano ang itsura ng mas malaking kasunduan, pinag-uusapan pa rin nila ang paglagda ng isang kasunduan na magbubukas ng 60 araw na landas tungo sa isang matibay na kasunduang nuclear. Ibig sabihin, pwedeng buksan ng mga Iranian ang kipot at ibigay kay Trump ang gusto niya kaagad para mapasaya ang kanyang mga kaalyado. Gusto niyang makita na bumaba ang presyo ng langis sa buong mundo, pati na rin sa Estados Unidos, kung saan ang mataas na presyo ng langis ay nagdudulot ng panibagong anyo ng implasyon sa mga mamamayang Amerikano at sa buong mundo. Ibig bang sabihin nito na pipirma ang Iran sa isang kasunduan o papayag ang Iran na isuko ang kanilang nuclear na ambisyon o kahit na pumayag sila,
Susunod ba talaga sila sa kasunduang iyon? Sa tingin ko, karamihan sa mga tao ay naniniwala na maliit ang tsansa niyan. Kaya si Trump na yon ay nasa medyo mahirap na sitwasyon. Alam mo, kailangan makakuha ng kasunduan dahil kailangan nating mabuksan agad ang mga kipot, alam mo yon, o bumalik sa isang operasyong militar na ayaw naman talaga niyang gawin. Malinaw yon. Ibig ko sabihin kung talagang gusto niyang pumunta sa ikalawang yugto ng operasyong militar, sana nagawa na yon ng Amerika. Makikikita mong nagpapaliban ng presidente dahil nais niyang iwasan ito. Pero hanggat walang kasunduang napipirmahan at hanggat ang kasunduan ay hindi lang kinukumpirma kundi sinusunod din, wala ka pang tunay na kasunduan. Maring nais lang ng presidente ng kahit anong katatagan na yon. Pagkatapos, lalapit na ang midterm elections sa Estados Unidos. Habang papalapit ang midterm elections, mas maliit ang posibilidad na makikilahok ang Estados Unidos sa isa pang operasyong militar doon. Siguro baka pagkatapos ng midterm elections kapag alam mo na hindi na kailangan ni Trump ang suporta ng mga botante para maihalal ang mga miyembro ng Kongreso na gusto niya. Alam mo na doon mo maaring makita na babalik ang presidente kapag wala na siyang mga ganitong mga lokal na alalahanin. Pero syempre, sa bawat araw na lumilipas na walang operasyong militar, mas nagiging maliit ang posibilidad na makakita tayo ng pagbabalik sa paggamit ng puwersa. Alex, balikan natin ang mga hinihingi ng US. Binanggit mong dapat buksan ang kipot ng Hormuz na walang bayad o toll sa mga barkong dumadaan. Matagal nang sinasabi ng Pangulo na dapat pumayag ang Iran na huwag magkaroon ng sandatang nuklear. Mapagkakatiwalaan ba sila? Laitanong mo na rin yan kanina. Dagdag pa rito, ayon sa Pangulo, maaring alisin ng US at China ang nuclear dust at enriched material na pinaniniwala ang nailibing na ng malalim sa Iran dahil sa pambobomba ng Israel at US. Pinag-uusapan natin ang highly enriched uranium. Posibleng sapat ito para makagawa ng 10 nuclear bomb. At kapag pinag-uusapan mo ang highly enriched uranium, ang paraan ng pagproseso sa uranium ay, alam mo, ang simula ng pag-enrich nito ang pinakamatagal. At habang ito ay mas lalo pang na-enrich, alam mo, ang dami ng pag-ikot na kailangan para maging nuclear grade ito ay pabawas ng pabawas. Kaya kung may kagustuhan ng mga Iranian na dalhin ang 60% enriched uranium hanggang sa dulo, alam mo, hanggang matapos. At pinaniniwalaan na maaring meron silang highly enriched uranium na lampas pa sa 60%. Na maaring halos 60% enriched uranium na. Alam mo, mula roon hanggang paggawa ng nuclear bomb ay maaring tumagal ng napakaikling panahon. Para sa Pangulo, mahalaga pa ring pumasok at kunin yon. May dalawang paraan para makuha ito. Kung ibibigay nila sa'yo, papayagan kang pumasok ng hayagan para kunin yon. O baka kailangan mo pang mag-utos ng operasyon para kunin yon. Gaano katagal yon? Hindi talaga natin alam kung gaano kalalim na kabaon ang enriched uranium sa ilang mga lugar. Kaya alam natin na sinadya ng Estados Unidos at Israel na hindi targetin ang mga lugar kung saan nakabaon ang highly enriched uranium. Dahil ayaw nilang lumika ng anumang uri ng sakunang pangkalikasan doon o gusto nilang masigurong makukuha nila ito ng buo. Kaya tiyak, yun ang mahalaga dito na kailangan masabi ni Trump yun. Napanatili nating bukas ang kipot ng Hormuz. Pangalawa, nanghako ang Iran na hindi kailanman gagawa o kukuha ng sandatang nuklear gaya ng nakita mo sa clip. At tiyak na wala rin silang materyales kung sakaling magpasya silang sirain ng pangako at magmadaling gumawa ng sandatang nuklear. Alam mo, wala pa tayong naririnig sa mga usapang ito tungkol sa pagpopundo ng mga teroristang proxy sa rehiyon. At ang naririnig natin ay maaring magbigay ang Estados Unidos ng napakalaking luwag sa mga parusa sa Iran para sa layunin ng muling pagtatayo at pag-aayos ng ilang pinsalang nagawa ng US at hukbong himpapawid ng Israel bilang bahagi ng operasyong militar. At ang tanong, ano ang gagawin nila sa perang yon? Kung babalikan mo si Pangulong Trump na nagsalita tungkol sa JCPOA, ang Iran nuclear deal. At alam mo, nagulat ang Pangulo kung gaano kalaking pera ang naibigay ni Pangulong Obama. Alam mo, mahigit $1 billion na cash sa mga Iranian. At dito, pinag-uusapan mo ang mga bayad na maaring, ayon sa mga ulat, umabot ng hanggang $300 bilyong sa pagpapagaan ng mga parusa. Napakalaking halaga ng pera niyan. Hindi ibig sabihin na
personal na ibibigay ng Estados Unidos ang pera. Maaring makuha ito ng mga Iranian sa ibang paraan, gaya ng sa pamamagitan ng mga taga-Qatar o sa pamamagitan ng pautang. Pero nagbibigay pa rin ito ng malaking kapital sa rehimeng ito. Wala silang magandang record sa paggamit ng kapital dahil ginagamit ito sa illegal na nuclear program at pagpupundo sa mga proxy na terorista sa buong reyon. Tama Alex, may tigil putukan pero patuloy pa rin ang sagupaan ng magkabilang panig. Napag-usapan na rin natin ito tungkol sa Lebanon at pupunta tayo ron mamaya. Pero nitong mga nakaraang araw, nagpapalipad ng mga drone ng Iran papunta sa mga barko ng US at pagkatapos ay gumanti ang US sa pamamagitan ng pag-atake sa timog ng Iran nitong nakaraang Huwebes. Matapos magpalipad ng mga drone ang Iran na sinusubukang tumawid sa Strait of Hormuz, nagdulot ito ng pagganti mula sa Tehran laban sa isang base militar ng US na siyang pinakamatinding sagupaan mula nang magsimula ang tigil putukan. May tigil putukan pero napaputukan pa rin ang magkabilang panig. Sa totoo, estratehiya rin ito para humabang usapan, di ba? At kung puro usap lang kayo ng usap at walang panig na may totoong banta ng anumang aksyong militar, alam mo na pareho silang nawawalan ng kaunting lakas o impluensya. Kaya alam mo, yung idea na magsisimula ang Iran na magpaputok sa ilang barko, sinusubukan lang talaga nila ang Estados Unidos at tinitingnan kung ano ang magiging tugon. Gumanti ang Estados Unidos sa matindi ngunit limitadong paraan gamit ang banta ng malaking puwersang militar para ibalik ang mga Iranian sa negosasyon. Kaya makikita mo may tigil putukan dito. Wala ka pa ring formal na kasunduan para pagtibayin ng tigil putukan o magbigay ng hinihingi ng Estados Unidos. Kaya meron kang ganitong palitan ng aksyon na sinusubok ang bawat panig at ginagamit ang puwersa bilang panangga o pang-impluensya patungo sa negosasyon. Alex, nabanggit mo kanina ang pagluwag ng parusa pero heto na. Noong Miyerkules, ipinataw ng administrasyon ni Trump ang parusa sa bagong Persian Gulf Strait Authority ng Iran na inakusahan ng pagtulong sa Islamic Revolutionary Guard Corps na mangikil ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Ngayon ko lang narinig ang Persian Gulf Strait Authority. Bagong lika ito ng Iran. Sa madaling salita, sa New York City, meron kang Port Authority. At anong ginagawa ng Port Authority? Pinapatakbo nito ang mga toll booth sa mga pasukan ng mga tulay at mga lagusan. At iyan ang ayaw makita ng Estados Unidos. Ayaw nilang magkaroon ng singil sa mga barkong dumadaan. Mula, hindi ito katulad ng isang kanal gaya ng Suez Canal sa Egypt o Panama Canal kung saan ang isang bansa ay lumika ng isang daanan ng tubig para mapadali ang komersyal na paglalayag. Isa itong internasyonal at likas na daanan ng tubig na hindi pa sinisingil ng toll noon. Ayaw ng Pangulo ng Estados Unidos na magsimulang magpataw ng toll ang mga Iranian. Sinabi na rin ng Oman na sila ang may kontrol sa Straits of Hormuz. Kaya dapat din itong singilin ng toll. At pagkatapos, nagbanta ang kalihim ng pananalapi na papatawan niya ng parusa ang Oman kung magsisimula silang magpataw ng toll sa Straits of Hormuz. At pagkatapos, makikita mo rin na ang ibang mga bansa sa buong mundo ay nagsasabing, sandali lang, may mga kipot din kami dito. Alam mo, maraming lugar na may makikitid na daanan ng tubig na mahalaga para sa komersyal na paglalakbay, lalo na sa paghahatid ng langis o iba pang mga kalakal. Ayaw mong marinig na sinasabi ng ibang bansa na maglalagay din sila ng toll sa kanilang daanan ng tubig. Kaya napakahalaga dito na magpataw ng mga parusa ang administrasyon ni Trump laban sa sinumang magtatangkang magpatupad ng toll sa Strait of Hormuz. Ngayon, alam natin si Pangulong Trump ay laging nagpo-post at nagpapadala ng mensahe sa Truth Social halos kada ilang minuto. Sa Iran naman, naisip po napaka-interesante nito. Sinabi ng Pangulo na dahil sa posibleng pagtatapos ng bigmaan, nais niyang makita ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Qatar na sumali sa Abraham Accords, ang kasunduan sa pagitan ng Israel, UAE at Bahrain para sa normalisasyon. Sinabi pa niya na nais niyang makita ang Republikang Islamiko ng Iran na mapasama sa Abraham Accords. Sabi niya, wow. Ibig ko sabihin, parang hindi ka paniwala yon. Sa tingin ko, kapag bumagsak ang rehimen, sana ay agad nang maging handa ang Iran na pumasok sa kasunduan ng normalisasyon kasama ang Israel. Pero habang buo pa ang rehimen, posible ba ito? Sa tingin ko, hindi. O, gaya ng sinabi mo, kung babagsak ang rehimen at halimbawa ay mailuklok si Crown Prince Reza Pahlavi sa kapangyarihan, maaari ba niyang gawing normal ang relasyon ng Iran sa Israel?
Sa tingin ko, magiging bukas siya na isaalang-alang ang pagnormalisa ng relasyon sa Israel. Pero sa tingin ko, mas mahalagang tanong ay hindi kung gagawin ito ng Iran, kundi kung ang ilan sa mga ibang bansa ay gagawin ito. At tiyak na ang bansang pinaniniwala ang pinakamalapit sa pagnormalisa ay ang Saudi Arabia. Ngayon, ang buong konsepto ng Abraham Accords ay napag-uusapan na noong administrasyon ni Trump pa, noong 2018, 2019. At inabot ng mahabang panahon bago nakarating ang Israel at Estados Unidos sa puntong maaari silang magkasundo. Bahagi nito ay dahil inabot ng panahon bago napagtanto ng administrasyon ni Trump na may kapalit ito. Na ang ibig sabihin ay gawing normal ang relasyon ng Israel at ng iba pang mga bansang Arabo nang hindi muna nilulutas ang sigalot ng Israel at Palestina. Pagkatapos noon, nagkaroon ng 5 sunod-sunod na eleksyon sa Israel at nagdulot ito ng kawalang katiyakan na naging dahilan kung bakit nag-atubili ang mga Saudi at iba pa bago pumasok sa Abraham Accords. Kaya wala talagang pirmahan ng anumang Abraham Accords hanggang 2020 nang pumasok ang United Arab Emirates at Bahrain, Morocco, Sudan sa unang 4 na kasunduan ng Abraham Accords para sa normalisasyon. Noong panahong yon, mas malapit ang ugnayan sa pagitan ng United Arab Emirates at Saudi Arabia. At ang nakita natin ngayon, lalo na nitong nakaraang taon, ay nagkaroon ng kaunting paglalayo sa pagitan ng mga Emirati at ng mga Saudi. Karamihan dito ay tungkol sa suporta ng Saudi sa Muslim Brotherhood, lalo na sa mga paksyon ng Muslim Brotherhood sa Yemen, samantalang ang mga Emirati ay ayaw makaugnay sa Muslim Brotherhood. Kaya nagkaroon ng ilang pagkakaiba ng opinyon sa mga estratehiya ng panlabas na pulisiya ng mga Emirati at ng mga Saudi. At dahil dito, mas nagiging mahirap para sa mga Saudi na pumasok sa anumang uri ng kasunduan. Ngayon, malaki ang impluwensya ng Pangulo ng Estados Unidos sa mga Saudi, Qatari at iba pa. Sa isang banda, kailangan nila siya upang makalika ng kahit anong uri ng katatagan sa Persian Gulf. Kasabay nito, ang mga Saudi lalo na ay naghahanap ng malalaking kasunduan sa depensa kasama ang Estados Unidos at maaring hindi nila makuha ang mga kasunduang iyon sa ilalim ng ibang pangulo. Nakita natin kung paano tinrato ng administrasyong Biden ang Saudi kaugnay ng insidente kay Khashoggi. At kaya hindi talaga nila tinitingnan ang mga Saudi bilang kaalyado sa ilalim ng administrasyong Biden. Maaring magkapangulo pagkatapos ni Trump na mas isolationist sa gitnang silangan at ayaw sumali sa mga kasunduang depensa. Gustong mga Saudi na makuha agad mula sa Estados Unidos ang gusto nila dahil malakas ang kapangyarihan ng Pangulo at gusto niyang mangyari ang kasunduang ito ng normalisasyon dahil sa ilang dahilan. Una, para itong pinakamataas na tagumpay sa diplomasya. Alam mo, nakita nating lahat na madalas pag-usapan ni Pangulong Trump ang kagustuhan niyang makakuha ng Nobel Peace Prize. At tiyak na ang pagsisimula ng digmaan laban sa Iran ay hindi talaga makakatulong sa kandidatura mo para sa Nobel Prize sa mata ng pandaigdigang komunidad. Ang paglagda sa ilang kasunduan na posibleng wakasan ang mas malawak na sigalot ng mga Arabo at Israeli ay maaring karapat-dapat sa Nobel Prize. Sa isang banda, parang personal ito. May sariling hangarin dito. Kasama rin dito ang paggawa ng alternatibong rutang pangkalakalan na kahalili ng Chinese Belt Road Initiative na tinatawag na IMEC Corridor na nakadepende kung makakadaan ng mga kalakal mula India papunta sa Persian Gulf, dadaan sa Saudi Arabia, sa Jordan, sa Israel, palabas ng Haifa Port sa Israel para maipadala ang mga kalakal sa Europa at sa kanluran. Kaya talagang nakadepende to sa isang uri ng normalisasyon kung gusto mong makadaan ang mga kalakal sa mga bansang ito. Pwede ba itong mangyari? Pwede itong mangyari. Malamang hinihintay ng mga bansang ito ang resulta ng eleksyon sa Israel para malaman kung sino ang makakatrabaho nila at pipirmahan ng kasunduan. Pipirma ba tayo ng kasunduan kay Netanyahu na magiging opisyal kasama si Pangulong Trump sa susunod na 2.5 taon at posibleng lampas pa? Magkakaroon ba ng bagong gobyerno sa Israel? Iyan ba ay magiging gobyerno na susubukang baligtarin ang ilang mga tagumpay na nagawa ng mga administrasyon ni Netanyahu sa paglipas ng mga taon pagdating sa diplomasya sa gitnang silangan? Kaya maraming nagbabago ngayon.
At ang mga kasunduang ito ba ay pinag-uusapan pa rin? Sa tingin ko, posible ito, pero kailangan nating makita kung paano maayos ang mga bagay na ito. Itutuloy pa. At Alex, gusto kong lumipat ngayon sa sitwasyon sa Lebanon. May mga ulat na nagsasabing ang IDF ay sumusulong pahilaga, marahil lampas pa sa ilog Litani. May mga larawan nagpapakita na nakuha na ng IDF ang Beaufort Castle na simbolo ng paglusob ng Israel sa Lebanon noong unang bahagi ng dekada 80. Kasabay nito, may mga pag-atake sa Beirut sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang linggo, isang target na asasinasyon kay Ali al-Husseini, ang komandante ng Missile Force sa Imam Hussein Division na isang sangay ng IRGC. Kasabay nito, sa kasamaang palad, parang halos kada ikalawang araw na may nasasawing sundalong Israeli dahil sa mga suicide drone na pinapalipad ng Hezbollah. Umabante na yon ang tropa ng mas malayo kaysa sa naabot nila sa napakahabang panahon. Patuloy ang mga asasinasyon. Kasabay nito, nagbubuwis ng buhay ng mga sundalo ng IDF para mapanatili ang ating kaligtasan laban sa suicide drone. Maraming nangyayari sa Lebanon na yon. Tama, nung pinag-uusapan natin ang Iran at ang posibilidad ng kasunduan, isa sa mga hinihiling ng Iran ay ang makita ang tigil putukan, hindi lang sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gusto rin nilang makita ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng tigil putukan? Alam mo na pag-usapan na natin kung paano binago ng Israel ang kahulugan ng tigil putukan, di ba? Kaya tandaan, pinag-uusapan natin noon ang Beaufort Castle, di ba? Ito ay isang lugar, isang spot na kontrolado ng Israel sa mga nakaraang digmaan. At alam natin na nagkaroon ng digmaan ang Israel at Lebanon noong 2006. Siguro nung digmaan na yon, nabawasan nila ang lakas ng Hezbollah. Sabihin na nating mga 20 hanggang 30% ng kapasidad nila bago ang digmaan noong 2006 na sa isang banda, mukhang magandang tagumpay. Pero ang nangyayari pagkatapos ay nagkakaroon ng kasunduan ng tigil putukan. Nagkaroon ng UN Resolution 1,700 at isa na nagdala ng mga peacekeeper ng mga peacekeeper ng UN pala sa UNIFIL para pamahalaan o pigilan ang muling pagbubuo ng Hezbollah sa Timog Lebanon. At ano ang ginawa ng Hezbollah? Muling nagtatag sila mismo sa harap ng mga mata ng UNIFIL. kaya imbes na mabawasan sila, sabihin na nating mga 20% ng kanilang kakayahan. Hindi lang nila nabawi yung 20% na yon para maibalik ang lakas nila bago ang digmaan noong 2006. Pero sa ilalim ng UNIFIL at UN, 1,700 at isa patuloy silang nagpalakas ng puwersa na daan-daan hanggang libu-libong beses kaysa dati. At ganyan ang klase ng tigil putukan na gusto ng Hezbollah. Gusto ng Hezbollah at Iran na makita. Gusto nila ng tigil putukan na may UN peacekeepers. Hindi makakabaril ang Israel at makakapagkonsolida at muling makapagpalakas para mas lumakas pa kaysa bago ang Oktubre 7 sa huling digmaan. Ngayon, ang kasunduan sa tigil putukan na orihinal na pinirmahan ng Israel kasama ang Hezbollah noong digmaan na ito noong Nobyembre ng 2024, alam mo, dinala ni Ministro ng mga estratehikong usapin na si Ron Dermer ang plano sa gabinete ng Israel. Sabi ng gabinete, ayaw nila ng kasunduan sa tigil putukan dahil iniisip nila yung bersyon nito noong 2006. Ipinapakita ni na Dermer at punong ministro Netanyahu ang bagong kasunduan sa tigil putukan kung saan may karapatan pa rin ang Israel na umatake sa Lebanon. Kaya parang binago at binaligtad natin ang ibig sabihin ng tigil putukan. Imbes na gawing hadlang ang tigil putukan sa pag-atake ng Israel habang muling nagbubuo ang mga terorista ngayon, kapag sinubukan ng mga terorista na magtayo o mag-organisa, siyaka umatake ang Israel. Iyan ang tinatawag na tigil putukan. Dito, tiyak na ang gusto ng Hezbollah ay isang kasunduan dahil inuuna lang nila ang sariling kaligtasan. Ngayon, may problema ang Israel dahil hindi nila kayang tapusin ang Hezbollah ng tuluyan dahil kailangan ng operasyong militar sa buong Lebanon para magawa iyon. Ilang sundalo ang kakailanganin para dito. Kailangan mo muling magmobilisa ng daan-daang libong sundalo para pumasok sa Lebanon. Gaano kakatagal mananatili sa Lebanon? Dito natuklasan ng Israel ang kanilang kakayanan at kailangang gawin, kaya nagbago ang doktrinang militar na hindi mo hinahayaan ng isang organisasyon tulad ng Hezbollah na magtipon ng puwersa sa iyong hangganan. Nilinis ng Israel ang lahat ng lupa hanggang Litani, pero sabi ni punong ministro Netanyahu,
umaabante pa sila lampas sa Ilog Litani na tuwing makakakita sila ng anumang galaw mula sa Hezbollah o pagtatangkang mag-reorganisa, ang Israel ay unti-unting sumusulong pa at paunti-unti pang sumusulong para maintindihan ng Hezbollah at iba pang teroristang organisasyon na tuwing lalapit ka sa Israel, lalo kang nawawalan ng soberanya sa mas marami at mas marami pang bahagi ng iyong teritoryo. Pero tulad ng sabi natin, maraming gantihan. Binanggit mo ang tungkol sa mga drone na ito. Nakita natin itong mga nakaraang linggo at buwan na mas madalas nang ginagamit ng Hezbollah ang mga fiber optic drone na naging tampok din sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Napakahirap nilang matukoy dahil hindi sila gumagamit ng radio frequency. Kaya hindi mo malalaman kung kailan sila inilunsad. Hindi mo rin talaga sila masusubaybayan gamit ang radar. Kaya hindi ko alam. Sinusubukan ng Israel na alamin at bumuo ng mga paraan para harapin ang mga drone na mas mahirap matukoy. Naniniwala ako na may mga ginagawa na silang solusyon. Hindi ko sure kung may maliliit na drone na may gunting na kayang putol ng fiber optic cable. Pinag-uusapan nila ang paggamit ng lambat, huhulihin ng mga ito gamit ang lambat. Iba't ibang klase ng paraan. Pakinggan mo, tayo ang startup nation. Wala akong duda na mangyayari ito. Makakahanap tayo ng solusyon sa mga drone na ito. Sa kasamaang palad, patuloy ang pambubumba, rocket at drone sa hilagang hangganan. Sarado ang mga paaralan. Nakakagulo talaga sa buhay ng mga nakatira sa hangganan. Pero naniniwala ako makakahanap tayo ng paraan para mapigilan ang mga drone na yon. Sa naligtas ang mga sundalong ito at hindi nila yun pagdusahan. Pero nitong mga araw, hindi maganda ang sitwasyon. Oo, posible talaga na magkasundo ang Israel at Hezbollah sa pamamagitan ng Lebanon para magkaroon ng isang kasunduang magdadala ng katahimikan. Parang tinitesting lang ng Hezbollah at Israel ang isa't isa. Alam mo, palaging naglalaro sila sa ganitong laro ng gantihan na pwedeng biglang lumala at lumaki pa. Pero kailangan mo maniwala sa puntong ito na alam ng Hezbollah na kung gusto nitong mabuhay at maayos ang pinsala, malamang kailangan nila ng mahabang panahon ng katahimikan. Kaya ang problema dito ay hindi nila makukuha ang uri ng katahimikan na naranasan nila noong 2006. Tama. Ibig sabihin, hindi ibibigay ng Israel ang katahimikan na gusto nila para makapag-rebuild. Kaya kung hindi nila makukuha ang katahimikan na hinahanap nila, hindi rin nila ibibigay sa iyo ang katahimikan kapalit nito. Maaari nating makita ang ganitong sagupaan, halimbawa may drone na papasok, papatay ng sundalo at tatama sa paaralan sa Hilaga. At pagkatapos ay tutugon ng Israel. Pero hindi pa yung buong-buong opensiba, hindi pa yon aabot sa puntong nagpapaputok ang Hezbollah ng mas malalayong abot ng mga rocket sa Haifa o Tel Aviv o tinatarget ang natural gas at power infrastructure ng Israel. Dahil kapag nangyayari yon, alam mo na magpapatawag ng malakihang puwersa ang Israel at magsisimula ng umabot hanggang sa pinakadulong Hilaga gaya ng Beirut. Kaya alam mo na, gantihan lang ito. Pinapakiramdaman lang ng bawat panig ang isa't isa. Malakay ang posibilidad na magkaroon ng ganitong pangmatagalang sagupaan, hindi ganap na tahimik pero hindi rin ganap na digmaan sa mahabang panahon. Pero kahit na nangyayari ang lahat ng yon, nagsimula pa rin ang Israel at Lebanon ng pag-uusap nitong Biyernes sa Pentagon. Formal na inilulunsad ang tinatawag nilang security track bilang suporta sa nagpapatuloy na negosasyon para sa tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa ulat ng US tungkol sa mga pag-uusap. Kahit lubos na nagkakasagupa ang Israel at Hezbollah at may walang tigil putukan sa Hilaga, may mga pag-uusap na yon sa Washington para sa kasunduan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Pero gaya na lagi naming sinasabi, wala ang Hezbollah sa mga pag-uusap na ito. Tama. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Ang tinutukoy mo ay ang Israel at pamahalaan ng Lebanon. Ang pamahalaan ng Lebanon na muli ay karamihang kontrolado ng mga Kristiyano. Mayroong 3 pangunahing paksyon, kahit na maraming paksyon sa Lebanon, pero 3 nangingibabaw na paksyon na ang una ay mga Kristiyanong Maronite. At pagkatapos ay mayroon ding paksyong Sunni na may matinding galit sa Hezbollah at mayroon ding Hezbollah na isang paksyong Shiite. Kaya karamihan sa mga Shiite sa Lebanon ay sumusuporta sa Hezbollah. Tutol sa Hezbollah ang 2 natitirang paksyon na alam mo. Pero ang problema ay ang Hezbollah. Katulad ng IRGC sa Iran at katulad ng Hamas sa Gaza, ang Hezbollah ang may hawak ng mga armas. Kaya nilang mangibabaw sa loob ng lipunan. Kaya mo makikita dahil humina ng husto ang Hezbollah, nagkaroon ng pagkakataon na ang Lebanon ay maaring magsimulang pumasok sa isang uri ng negosasyon sa Israel at malamang may magandang hangarin doon.
Parehong itinuturing ng dalawang panig na kaaway ang Hezbollah. Pero hanggat nariyan ang Hezbollah, ayaw nilang magkaroon ng kasunduan ng normalisasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kaya maaaring ginagamit nila ang mga pag-uusap na ito bilang mitsa, isang dahilan kung bakit kailangan nilang ipagpatuloy ang digmaan laban sa Israel upang lalo pang hilahin ang IDF papasok. At ang inaasahan nila ay ang iba pang mga grupo sa Lebanon ay tuluyang bumaling laban sa Israel at sa IDF dahil sa patuloy nilang pag-atake sa loob ng Lebanon. Kaya napaka-komplikadong sitwasyon nito na pinamamahalaan sa pinakamataas na antas sa Washington. Alam natin na si Yechiel Leider, embahador ng Israel sa Estados Unidos, ang nangunguna sa negosasyon para sa Israel. Pero makakasiguro kang si punong ministro Netanyahu ang namamahala sa lahat ng mga bagay na ito. Iran, ang presidente, Lebanon, Hezbollah, Gaza, pandigdigang diplomasya, lahat ng ito sabay-sabay. Lumipat tayo sa Gaza. Ngayong linggo, pinatay ng Israel si Mohammad Odeh, ang bagong pinunong militar ng Hamas. Lahat ng bagong lider militar, agad pinapatay ng Israel. Iyan na talaga ang naging pulisya mula noon. Alam mo na, kahit may tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza, pinatay rin ng Israel ang isa pang sangkot sa masakir noong Oktubre 7 ang Deputy Commander ng Gaza Brigade ng Hamas, si Hassan Hussein Aslam. Kaya patuloy pa rin ang mga targeted na attack. Kasabay nito, sinabi ni punong ministro Netanyahu na ang Israel ay magpapalawak ng kontrol mula 60% ng Gaza hanggang 70% bilang bahagi ng nagpapatuloy na kampanya laban sa Hamas. Narito ang clip na ito. Nasa 60% na kami ng lugar na yon. Dati ay nasa 50 kami. Umakyat kami sa 60. Pero magpapatuloy pa kaming tataas. Magpapatuloy pa kami na? Ayan, napanood nyo na ang clip at para balikan ang sinasabi ng mga tao sa crowd, sinasabi nila sa punong ministro, hindi 70% gawin nating 100% ang kontrol sa Gaza. Sinasabi naman ng punong ministro, sandali lang muna. Mula sa 60 gawin nating 70 tapos tingnan ang mangyayari. Sabi ng punong ministro, kailangan itong gawin dahan-dahan. Noong pumirma ang Israel ng tigil putukan sa Gaza, ayon sa 20 puntong plano ni Trump, hawak ng Israel ang 53% ng Gaza. Na ibig sabihin ay may linya sa gitna ng Gaza Strip pero may mga maliit na labasan sa parehong timog at hilagang hangganan. Para makagawa ng sonang panangga sa pagitan ng Gaza at bawat bahagi ng Israel na nadidikit sa Gaza. Pati na rin isang malaking buffer sa pagitan ng Gaza at Ehipto para hindi magamit ang Ehipto bilang ruta ng pagpupuslit pabalik sa Gaza Strip. At ang nakita na natin ngayon ay habang patuloy na kumikilos ang IDF sa Gaza, habang hindi pa rin binibitawan ng Hamas ang kontrol sa Strip gaya ng dapat sana nilang gawin. Sa 20 puntong plano hinihiling ang pagdidisarma ng Hamas. At talagang nagsusumikap na magkaroon ng ibang puwersa na mamahala sa Gaza, demilitarisasyon, pagdidisarma, at pagkakaroon ng ibang puwersang pampolitika na may kontrol. Hanggat nasa kapangyarihan pa rin ng Hamas, ang nakikita mo ay gumagawa ng mga hakbang ang IDF lampas sa dilaw na linya at muling iginuguhit ito habang nangyayari ito. Kaya makikita mo na kontrolado na ng Israel ang mahigit 60% ng Gaza Strip imbes na 53% gaya noong simula. Narinig mo rin ang punong ministro na nagsabing ang 60% ay magiging 70% na sa lalong madaling panahon. Oo, narinig mo ang sigaw ng mga tao ro na sinasabing kunin ang 100%. Sinabi ng punong ministro na pwedeng mangyari yon, pero dahan-dahan at tama ang gagawin natin, unahin ang mga dapat unahin. Gawin muna nating 70% mula sa 60%. Boto ako para sa 100% dahil yon ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Nung iniwan natin ang Gush Katif, ang mga komunidad ng mga Hudyo sa Gaza noong 2005 sa palagay ko, iyon ang direktang nagdala sa masakir noong Oktubre 7 makalipas ang ilang taon. Umaasa at ipinagdarasal ko na balang araw ay muling manirahan ng mga Hudyo at bumalik ang kanilang komunidad sa Gaza. Dapat maintindihan na hindi 100% kontrolado ng Israel ang Gaza Strip kahit may mga pamayanang Hudyo pa nun. Bahagi ito ng Five-Finger Plan na may ilang pamayanan ng mga Hudyo sa hilaga, gitna at timog para makalika ng presensya ng IDF sa mga estratehikong lugar sa loob ng Gaza. Tama ba? Hindi lang ito simpleng okupasyong militar, nandyan ang militar para protektahan ang mga residente. Pero ang nangyari doon ay naging parang Area A sa Judea at Samaria, ang Gaza.
At ang Area A ay isang lugar na dapat ay nasa ilalim ng civilian at militar na kontrol ng Palestinian Authority. Pero alam natin na madalas pumapasok ang IDF sa Area A. Alam mo, ito ang pulisyang pagtabas ng damo. Nagagawa mo ang pagtabas ng damo kapag nandoon ang IDF. At makikikita mo na tumutubo ang mga damo kapag tumataas ang aktibidad ng terorismo. Pumapasok ka at nililinis mo ito sa sandaling mapansin mo. Hindi ka naghihintay ng isang Oktubre 7 o biglang magpaputok ang Hamas ng 50 rocket sa bayan mo bago ka pumasok. Sa puntong yon, huli na ang lahat. Kailangan mong pumasok, kailangan mong gumamit ng intelihensya at agad na puksain ang mga terorista sa sandaling lumitaw sila. Hindi ibig sabihin nito na hawak ng Israel ang buong Gaza. Maliit lang na bahagi ng Gaza ang kontrolado nila. Pero nandun sila. Tama. May panawagan na yon na muling manirahan sa Gaza dahil ito raw ay ginagawang lehitimo ang permanenteng presensya ng IDF doon. Ang dahilan ng punong ministro kung bakit hindi pa nila gustong kontrolin ng buo ang Gaza ngayon ay dahil andun pa ang mga taga-Gaza. Tama. Ngayon, kung makarating ka sa sitwasyon na nagsisimula ng kusang umalis ang mga taga-Gaza mula sa strip, at ayon sa maraming survey na nakita natin, nasa 50 hanggang 80% ng mga taga-Gaza ang nagsasabing gusto nilang umalis. Hindi sila makaalis dahil walang daan. Padadaliin ito ng Israel pero kailangan din ng bansang tatanggap sa kanila. Alam mo, sa ilang pagkakataon, may mga usapan tungkol sa posibilidad sa Libya. May iba pang usapan tungkol sa pagpapadala ng 10,000 o higit pa sa Indonesia. May mga posibleng usapan tungkol sa Somaliland na may normalisadong relasyon na sa Israel na tumanggap ng ilang taga-Gaza. Kaya kung magkaroon ng sitwasyon na aalis ang mga taga-Gaza, kukunin ba ng Israel ang strip? Siyempre oo. Pero sa ngayon, ayaw ng Israel na maging responsabal sa mahigit 1 milyong taga-Gaza na kasalukuyang nakatira sa mga tent sa strip. Kaya dahan-dahan nilang kinukuha ang mga lugar at pinagsisiksik ang mga taga-Gaza sa mas makitid na lugar kung saan patuloy pa rin gumagalaw ang Hamas at tinatakot ang populasyon gamit ang mga baril. Ayaw ng mga grupong gaya ng UNRWA na paalisin ang mga taga-Gaza dahil gusto nilang manatili ang mga ito bilang pawn laban sa Israel. Paulit-ulit na itong nangyayari. Gusto ko namang pag-usapan ng UN ngayon. Inanunsyo ng Israel niyang linggo na sinuspinde nila ang relasyon sa opisina ng UN Secretary General Antonio Guterres matapos maisamang ilang entidad ng Israel sa UN blacklist kaugnay ng sexual violence sa conflict zone. Hindi mo talaga maiimbento ang ganitong mga bagay, Alex. Hindi ka paniwala na itinabi ang Israel sa ISIS, Hamas at mga mararahas na teroristang grupo sa mundo kaugnay ng sexual na karahasan. Sinabi ni Danny Danon, ambasador ng Israel sa UN, na hindi na makikipag-ugnayan ang misyon ng Israel sa opisina ng Secretary General hanggat nananatili si Guterres sa kanyang posisyon. Ayon kay Danon, isang moral na kahihiyan ito na nagpapakitang nawala na ang kredibilidad ng UN leader. Ang nakita lang natin, wala pang 2 linggo ang nakalipas nang naglabas si Nick Kristof ng kanyang artikulo sa New York Times na sinasabing, alam mo, ang Israel ay nagsasagawa ng sexual na pang-aabuso laban sa mga bilanggo na Palestino. Gumagamit ka ng 14 na sources na ang ilan ay hindi pa nakukumpirma at ang ilan ay kilalang mga galit sa Israel. At lumabas ang artikulong iyon kasabay ng paglalabas ng Israel ng isang malaking ulat na binuo nila sa loob ng mahigit 1 taon. Gumamit sila ng mahigit 1,000 sources para idetalye at idokumento ang sistematikong sexual na pang-aabuso sa mga Israeli noong Oktubre 7 at laban sa mga bihag. Ginagawa lang nila ang kabaligtaran at ninanakaw ang headline. Siyempre. At dito makikita mo ang UN na gumagawa ng katulad na hakbang at isinama ang Israel sa blacklist kasama ng mga teroristang organisasyon. Sinasabing ang Israel ay gumagawa ng sexual na pang-aabuso laban sa mga Palestino. At alam mo, ang kabalintunaan dito ay ilang taon na ang nakalipas. At pwede mong hanapin ito, may lumabas talagang ulat na nagsasabing ang IDF ay isang rasistang militar dahil hindi sila nanggagahasa. Hindi raw ginahasa ng IDF ang mga babaeng Palestino, kaya sinasabing rasista sila. Parang sinasabi nila sa isang banda na nanggagahasa ka kahit hindi naman. Kapag inaamin nilang hindi mo nga ginagawa yon, sasabihin naman nilang hindi mo yon ginagawa dahil rasista ka. Ngayon, ang hakbang na ito ni Danon ay talagang simboliko.
Dahil narito tayo ngayon sa simula ng Hunyo ng 2026. At si Guterres ay nasa ikalawa ng kanyang sunod-sunod na 5 taong termino bilang kalihim general ng United Nations. At siya ay aalis na sa pagtatapos ng Disyembre, magkakaroon ng bagong kalihim general ng United Nations. Ayon kay Danny Denunzio sa kanyang anunsyo, itinitigil nila ang lahat ng ugnayan sa opisina ni Guterres. Ngunit bubuksan nilang muling bubuksan ang anumang uri ng ugnayan sa bagong kalihim general kapag may naitalaga ng bago. Tiyak na umaasa ang Israel na magkakaroon ng mas mabuting kalihim general. Ayokong sabihin na magkakaroon kayo ng pro-Israel na kalihim general, pero alam mo naman, sa mga ganitong bagay, may mga mas malala at may mga mas makatuwiran yung alam mong pwede mong makatrabaho, pwede mong makausap. Parang para kay Danon, hindi na talaga makausap si Guterres sa puntong ito. Sa palagay ko, mas malaki pa ang tanong dito. Ano pa ba ang ginagawa ng Israel sa United Nations? Seryoso. Ito ay isang organisasyon na parang nilikha talaga para lang tanggalan ng kredibilidad ang Israel sa pandaigdigang entablado. Malinaw na ang mandato ng UN na nabuo matapos ang nakakatakot na ikalawang digmaang pandaigdig, matapos ang kabiguan ng League of Nations na pigilan ang digmaang iyon, ay wala talagang nagawa para maibalik ang kredibilidad sa mundo. Ang dami mong makikitang mga digmaan, alam mo yon, sa iba't ibang panig ng mundo na nangyayari habang pinapanood lang ng UN. At ito ay isang organisasyon na mas madalas na kinokondena ang Israel kaysa sa kahit anong bansa sa mundo at higit pa sa pinagsama-samang lahat ng ibang bansa sa mundo. Ibig sabihin, pwede mong punahin ang gobyerno ng Israel, ang estado ng Israel, pero subukan mong maglakad-lakad dito. Inaanyayahan ko kahit sino na maglakad dito at sabihin sa kausap na mas masahol pa ang lugar na ito kaysa Iran o Sudan. Ang mga bansang ito ay napapabilang sa mga komite ng karapatang pantao at sa mga komite para sa kababaihan, gaya ng Iran na napasama rin sa isang komite. Alam mo, nailalagay pa sila sa mga komite kontra sa paglaganap ng sandatang nuclear kahit malulupit silang lumalabag sa karapatang pantao. At dito, sinasabi ng UN na ang Israel daw ang pinakamasamang bansa sa buong mundo. Ibig kong sabihin, halika naman, tigilan mo nga ako. Nakakatawa na ito. Malaking biro pero gusto ko manatili muna sa usapin ng New York City, Alex. Kasi pag napanood ito ng iba, baka tapos ng lahat. Na yon ay ang Salute to Israel Day Parade sa Manhattan, kung saan 10,000 baka daan-daang libong taga New York at taga-suporta ng Israel ang nagmamartsa sa lungsod bilang suporta sa Estado ng Israel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa tingin ko baka nga unang beses pa, hindi dadalo roon ang alkalde ng New York City. Si Zoran Mamdani ay nagbo-boycott, siguro masasabi mong nagbo-boycott siya ng event, at hayagang nagsabing hindi siya dadalo sa parada ngayong taon. Kasabay nito, naroon si Jessica Tisch, komisyonar ng NYPD, na nagsabing dadalo siya sa event. Panuuri natin ang clip. Meron ka bang alinlangan o pag-aalala na hindi makakadalo ang alkalde? Desisyon ng alkalde na huwag magmartsa at desisyon ko namang magmartsa ng buong pagmamalaki. Alex, ito siguro ang pinakamalaking pro-Israel na event sa labas ng bansa na ginagawa taon-taon. Nung kolehiyo ako, nagmartsa ako sa Israel Day Parade nang may pagmamalaki. At ngayon ay nangyayari ulit ito. Pero ang alkalde ng lungsod ng New York ay hindi dadalo. Hindi ka paniwala na umabot tayo sa puntong ganito na ang alkalde ng New York, lungsod na may pinakamaraming Hudyo sa mundo maliban sa Israel. Tinutukoy mo ang Brooklyn at Manhattan. At may mga tao ring dumarating mula sa New Jersey at iba pang lugar, tulad ng labas ng lungsod sa paligid ng tri-state area, kung saan malamang ay may mahigit 2 milyong Hudyo sa isang masikip na tri-state area na ito. Ito ang pinakamahalagang kaganapan, gaya ng sabi mo. Ilang beses na rin akong dumalo sa parada na yon. Nag-broadcast na ako mula sa parada at sa konsyertong karaniwang ginagawa sa Central Park pagkatapos ng parada sa ilang pagkakataon. Mahalagang kaganapan ito para sa komunidad ng mga Hudyo upang magkaisa at ipakita ang suporta sa Estado ng Israel. Pero ngayon, umabot na tayo sa puntong may alkalde sa lungsod na ito na may pinakamalaking konsentrasyon ng mga Hudyo sa buong mundo na nagsasabing ayaw niyang makilahok sa Israel Day Parade. Alam mo, malaking pahayag yon. At kasabay nito, may tensyon din sa loob mismo ng administrasyon ng alkalde dahil ang hepe ng pulisya
ang commissioner ng NYPD, si Jessica Tisch na anak ni James Tisch na dating chairman ng mga Jewish Federation sa New York at maging sa buong Estados Unidos. Sa tingin ko, pumunta siya sa press conference katabi si Ma'am Dani, suot ang kwintas na may bituing Hudyo at sinabing magmamartsa siya ng buong pagmamalaki. Bukod sa magmartsa ng buong pagmamalaki na maganda rin naman, mahalaga din yon sa sarili nitong paraan. Na ngayong taon ay maglalagay sila ng isa sa pinaka-sopistikadong seguridad para sa parada na ito, na sa totoo lang, maaring maging malaking target. Sa tingin ko, ngayong taon, makakakita ka ng mas maraming protesta sa paligid ng parada na ito. Hindi lang ang alkalde ang nagsasabing hindi siya sasali sa parada, kundi tulad na nakita natin sa mga universidad gaya ng Colombia at iba pa, maaring magkaroon ng maraming pro-Palestinian, pro-Hamas na mga nagkakagulo sa kahabaan ng ruta ng parada. At sana naman ay maging maayos ang parada na ito na walang aberya o malaking problema. Insidenteng seguridad. Pero sa lumalaking trend ng antisemitismo, mapayapa man o marahas, alam mo, talagang umaasa kami na lahat ng pupunta sa parada ngayon ay manatiling ligtas. Ito ang pinakamalaking pro-Israel na event sa labas ng Israel. Ngayon, talakayin natin ang pinakamalaki namang pro-Israel event sa loob ng Israel. At iyon, syempre, ay ang JNS International Policy Summit na magaganap sa loob lamang ng ilang linggo, Hunyo 21 hanggang 23. Dito sa Jerusalem, walang hanggang kabisera ng Israel at ng mga Hudyo, maraming kaganapan tulad ng tour, Shabbat at ang mismong kumperensya. Pag-usapan natin ito ng ilang minuto. Ang kumperensya ay isa sa pinakamahalagang pro-Israel na kaganapan at pantitipon ng pagkakaisa sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at mga taga-suporta sa buong mundo. Nakakamangha ito. Panggalawang taon pa lang ng kumperensya pero malaki na ang usap-usapan tungkol dito. Dapat noong Abril ito kaso naantala dahil sa digmaan. Halos ubos na ang tiket, may konti pang natitira. Maring pumunta ang mga tao sa jnssummit.org o maaari mong kunin ang link sa jns.org. Makikita mo rin ito doon. Pero isang kahangahangang hanay ng mga politiko ng Israel, kabilang na si Pangulong Isaac Herzog, kalihim ng ugnayang panlabas Gideon Saar. Ilang iba pang mga ministro, kabilang na si Ministro Shikli ng Diaspora Affairs, Ministro Gamliel ng Agham at Teknolohiya, at ilang iba pa. Kasama rin si Ministro Eli Cohen sa tingin ko ng Energy Portfolio at si Avi Dichter na siya namang Ministro ng Agrikultura. At magkakaroon din kayo ng maraming embahador. Kabilang na sana si Embahador sa Israel Mike Huckabee, ilang miyembro ng US administration na sana ay nandoon din, kabilang na ang mga talagang responsabale sa pagtugon sa pagtaas ng anti-Semitismo sa Estados Unidos. Kabilang ang espesyal na sugo ng presidente para labanan ang anti-Semitismo, Yehuda Kaplun, posibleng iba pang miyembro ng administrasyon mula sa Justice Department, kabilang si Harmeet Dillon, kabilang si Leo Terrell, at iba pa. Maring may ibang bisita at diplomat mula sa ibang bansa roon. Nandun si Alex Raymond. Nandito ako kasama si Jonathan Tobin, ang punong patnugot. Nandun din ako. Nandito ka. Bukod pa rito, isang dating bituin dito sa JNS na kamakailan lang ay naitalaga bilang tagapayo sa pandigdigang ugnayan ng punong ministro. At mayroon, lumutang din ang pangalan niya bilang posibleng Consul General sa New York City. Naroon si Caroline Glick at magbibigay ng pahayag. Pati na rin si Melanie Phillips. At magkakaroon din kayo ng ilang miyembro ng parlamento, kabilang na ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno mula sa mga bansang Europeo, pati na rin ang ilang miyembro mula sa mga bansa sa Gulpo na darating. Kaya tunay na sari-saring mga politiko, diplomat, miyembro ng parlamento, bukod pa sa iba't ibang mga legal na eksperto na tumutulong sa paglaban para sa Israel sa iba't ibang legal na forum sa buong mundo. Yaong mga humahamon sa anti-Semitismo, maraming mamamahayag at marami ring mga social media influencer. Magkakaroon ng mahigit 200 tagapagsalita sa loob ng 2.5 araw. At umaasa kami na kabilang sa mga tagapagsalita ay ang punong ministro na nagbigay ng talumpate sa unang JNS Summit noong nakaraang taon. Inimbitahan ang punong ministro na dumalo. Alam nating abala siya sa mahahalagang usapin ng Estado, kaya umaasa kaming dadalo siya. Malalaman lang natin kapag nangyari na, baka sa pinakahuling sandali pa natin malalaman kung pupunta siya. Umaasa kami na darating siya at sasama rin ng iba pa sa amin. Ibigay mo ulit sa amin ang link para makapag-sign up. Pumunta ka sa jnssummit.org. Bukod pa rito,
Makikita mo rin ang link sa jns.org. Inaasahan ko ang ikalawang taunang International Policy Summit. Magiging isang napakagandang event ito. Huwag mo itong palalampasin. Iyan ang pagtatapos ng Jerusalem Minute ngayong araw. JNS TV ito kasama si Josh Ashton ng JNS News at JNS CEO Alex Spyman. Salamat sa panonood. Magbigay kayo ng super thanks at mag-subscribe sa channel. Pumunta sa JNS TV para sa kamanghamanghang nilalaman. Bisitahin ang jnss.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Magandang linggo! Kita-kits ulit next week dito sa Jerusalem Minute sa JNS TV.